Mga kwento ni Thelmo. Buwan ng Abril, taong 1989. Tawagin niyo na lamang po akong Rupert. Ang pangyayari at karanasang ito ay nangyari sa isang isla sa may Coron, Palawan. Napaka-isolated pa ng isla ng mga panahong ito. Dito pinili ng mga magulang kong manirahan dahil malapit ito sa karagatan kung saan sila kumukuha ng kanilang kabuhayan. Paninisid ng isda ang trabaho ng aking ama. Ang ina ko naman ang tagalako ng mga ito sa kabilang isla. Medyo marami-rami kasi ang nakatira doon. Bangka ang tanging transportasyon namin patungo sa kabayanan at sa mga karatig isla. Bali nasa 5 hanggang 6 na oras ang biyahe sa bangka, patungong bayan. Kapag sa mga karatig isla naman ay aabutan ka ng 20 hanggang 30 minutos ng biyahe sakay ng bangkang dimotor. Yung ibang isla naman ay oras ang aabutin bago ka makarating sa daungan. Pero hindi namin ito alintana kapag naglalako ng isda o anumang paninda. Isang gabi, sumama ako kay tatay sa paninisid. Medyo sanay na din ako noon sa panghuhuli ng isda. Gamit lamang ang sibat. Sagana pa ang karagatan ng mga panahong ito. Malalaki pa mga isda, pusit, at kahit ano pa mang lamang dagat. Pero iniiwasan ng mga taong manisid ng walang kasama. Usap-usapan kasi ang isang aswang na nananalasa umano sa lugar namin noon. Hindi ko naman yun gaano binigyang pansin dahil wala pa naman akong nakita o narinig na huni na sinasabi nilang aswang. Kasamang ilang kalalakihan na namamana din ng isda, ay naglakad na kami papuntang laot. Masaya pa kaming nagkikwentuhan habang naglalakad at wala namang nangyayaring hindi maganda noon. Siguro nga, wala pang nangyari gawa ng maaga pa noon eh. Pagdating sa Pangpang ay kanya-kanya na kaming lugar kung saan sila sisisid. Kami naman ni tatay ay mas pinili naming sumakay ng bangka papunta sa medyo malalim na bahagi ng dagat. Malalaking lapu-lapu kasi ang pinupuntirya namin ng mga oras na yon. Salitan kami ni tatay sa pagsisid at medyo maganda naman ang aming huli na mga oras na yon. Napagkasunduan namin ni tatay na tig-isang sisid na lang at aahon na kami para makauwi na. Pero laking pagtataka na lamang namin nang matanaw namin ang nangyayari sa Pangpang. May isang napakalaking ibon ang paikot-ikot sa lugar na kinapepwestuhan ng isa naming kasamahan nun. Namamangha ako na natatakot sa aking nakikita, Sir Seth. Para bang paniki na may punit-punit na pakpak ito. Parang gusto nitong sunggapan ng isa naming kasamahan. Pero sa tuwing bababa ito ay nilulublob ng kasamahan namin ang kanyang katawan sa tubig. Kung kaya't hindi nito magawa-gawa ang kanyang binabalak gawin. Dahil doon, sinabihan na ako ni tatay na ihinto na namin ang pagsisid at kailangan naming tulungan ng aming kasamahan na nasa panganib. Tay, sino kaya sa kasama natin yan? Hindi ko alam anak eh, kaya bilisan na natin yung paggilos. Sagot naman ito. Lumubog ka sa tubig ah. Basain mo ng tubig alat yung katawan mo. Saad sa akin ni tatay nun. Tay naman eh, mag-3 oras na tayong sumisisid sa tubig sa tingin mo ba? Hindi pa ako maalat? Ay, o nga pala. Gusto kong matawan ng oras na yon. Kaso natatakot pa ako sa nilalang na tinatanaw namin. Pinasindihan ni tatay sa akin ang sulo na nagsisilbing hudyat sa iba naming kasamahan. Bawat bangka sa amin ay may sulo kapag nasa panganib o nangangailangan.
Sisigaan lamang ito para makatawag ng pansin sa iba pa naming kasamahan. Kasunod noon ay ang pagsagwan ni tatay ng bangka papunta sa Pangpang, kung saan naroroon ang kasamahan namin na binabalak pa ding dagitin. Ang kasamahan namin na nasa isang bangka gumawa ng ingay. Pinukpok nito ang kaldero na nilalagyan niya ng kanyang baon. Kasunod noon ay ang pagpukpok din ng isa pa naming kasamahan sa kanyang daladalang galon. Ako man ay gumawa na rin ng ingay. Pinukpok ko din ang kaldero na may laman na baon naming kanin. Gumawa kami ng ingay hanggang sa nakuha na namin ang atensyon ng nilalang. Sinigawan ng tatay ang kasamahan namin na si Arnel na manatili lamang sa tubig noon. Yung nilalang naman ay dali-dali nang lumipad palayo. Nang makalapit kami ay saka pa lamang umahon si Arnel sa tubig. Pero bigla na lamang itong nawala ng malay. Kung kaya't dali-dali itong binuhat ni tatay at isinampa sa bangka namin. Kasabay nito ay ang paghagod niya sa batok pababa sa likod ni Arnel at pagpisil ng malakas sa kuko ng gitnang daliri nito. Makalipas ang halos 2 minuto, nagising ito na umaaray sa sakit na gawa ng pagpisil ni tatay. Doon ay inutusan ako ni tatay na umupo sa tabi ni Arnel para makasandal ito sa may likod ko hanggang sa bumalik ang lakas nito. Ano ba yung nangyari, pre? Saan ba nanggaling yung nilalang na yon? Tanong ko dito. Magkasing edad lamang kami ni Arnel at sa murang edad namin ay sanay na kami sa tawagang pre. Narinig kong sunod-sunod ang mahabang paghinga nito para makabawi ng lakas. Teka pre, mamaya ka na sumagot kapag maayos na yung pakiramdam mo. Eto tubig oh, inom ka muna. Sabay abot ko dito ng tubig na nasa plastic na baso. Kaagad niya naman itong inabot at dahan-dahang ininom yon. Makalipas pang ilang minuto ay unti-unti na itong nakabawi ng enerhiya at doon ay nagsimula na siyang magkwento. Nasa 2 oras na umano siyang sumisisid at medyo marami-rami na rin ang kanyang nahuli nang inabot siya ng tawag ng kalikasan. Kung kaya't nagpasya siyang pumunta na muna sa may kapunuan na hindi naman nalalayo sa Pangpang. Pero nang matapos na siya sa pagbabawas at kakasuot pa lamang ng salawal nun, saka pa niya nakita na para bang may isang malaking hayop na parang gumagapang papunta sa kanya. Hindi niya namukha nito dahil itim na itim ang pagmumukha niya. Kung kaya't kaagad siyang tumakbo papuntang Pangpang. Nang bigla na lamang nag-iba ang anyo ng nilalang na tila pa naging isa itong paniki na kaagad tinubuan ng malalaki at maitim na pakpak. Sinusubukan siya nitong iangat at ilipad pataas pero hindi nito magawa-gawa. Dahil siguro sa matagal siyang nakababad sa tubig alat. Pero nagkaroon siya ng maraming galos sa balikat na galing sa kuko ng nilalang na yon. Hanggang sa makarating na ito sa may Pangpang kung saan naroroon ang bangka. At doon ay hindi na siya umalis pa sa tubig. At sa tuwing bumababa ng lipad ang nilalang ay lumulubog siya sa tubig nun. Kung kaya't hindi siya nito maiangat. Napakahapdi umano ng kanyang balikat pero tinitiis niya na lamang ito. At yun na nga, hanggang sa nakita na namin siya ni tatay. Hindi matigil-tigil si Arnel sa pagpapasalamat sa amin. Panay ang tawag nito na kung hindi kami dumating ay baka napano na siya. Naawa naman si tatay sa kababata ko. Mag-isa lamang kasi ito gawa ng hindi sumama ang kanyang ama. Dahil sa gaya ng dati ay lasing na naman ito. At kagaya ng dati, ginawa na namang punching bag ang martir niyang ina. Napasabat ang isa naming kasamahan na si Polpol na sana itong tatay niya na lamang ang lapain ng aswang
nang sa ganon ay maging tahimik na ang pamumuhay nila Arnel. Total, si Arnel naman yung tumatayong ama sa mga kapatid niya. Wala namang ginawa ang tatay niya kundi ang lustayin niya mga kinikita nila noon. Kung hindi sugal, alak, sigarilyo, tapos napakatamad pa. Sorry pre ah, gigil na gigil talaga ako sa tatay mo eh. Inaasa na lamang sa iyo lahat. Uwi ka pa nito. Naiintindihan kita pre. Salamat sa pag-aalala ha. Sana magbago nga si tatay. Yan talaga yung hiling ko dati pa pero wala eh. Wala na siguro talagang pag-asang magbago yon. Uwi ka pa ni Arnel noon. Tiwala lang pre. Malay natin bukas lang magising na yun sa katotohanan na hindi maganda yung mga pinagagagawa niya. Sagot ko naman dito. Magdilang anghel ka sana pre. Sabat naman ni Arnel noon. Nang makita na naming nakabalik na ang lakas ni Arnel ay nagsimula na kaming gumayak para umuwi. Inihatid na muna namin siya sa kanila bago umuwi sa bahay. Tay, baka kailangan ni Arnel magpatingin sa albularyo bukas ah. Mahirap na, marami pa naman siyang kalmot sa balikat niya. Oo nga anak, samahan natin bukas na umaga. Masyado nang malalim ang gabi. Sagot naman ni tatay nun. Pagka-uwi namin ay kaagad na naming pinasok sa cooler ang mga nahuli naming isda. Medyo marami-rami din yon. Kaya sinanay na ang bahala kinabukasan na mamili at maghiwalay ng ibebenta sa uulamin namin. Kinabukasan, maaga pa kaming nagising ni tatay para puntahan si Arnel. Sinanay naman ay nakaalis na para maglako ng mga nahuli naming isda. Kasama ang kapatid ko noon. Meron ng lutong kanin at ulam kung kaya't nag-almusal na muna kami ni tatay bago umalis. Pagdating namin sa bahay nila Arnel, nalaman namin na nilagnat ito kagabi at hindi din sila nakatulog na mag-anak. Dahil may kung anong maingay umano sa labas ng bahay nila. Dagdagan pa yung wala na naman ang tatay niya sa kanila. Kung kaya't kaagad na naming dinala si Arnel sa manggagamot. Awang-awa kami sa kaibigan ko. Si tatay na ang nagpasan kay Arnel, gawa ng masyado itong mabigat para sa akin. Pre, laban lang pre ah. Dadalhin ka namin sa manggagamot. Konting tiis na lang pre. Sabi ko dito, habang nakasunod ako sa likod nila ni tatay. Naririnig ko na humikbi ang kaibigan ko. Kaya kinausap siya ni tatay. Huwag ka nang umiyak. Tandaan mo lalaki ka. Babae lang ang umiiyak. Malakas tayong mga lalaki. Tandaan mo yan. Pabiro pang wika ni tatay nun. Halos mag-iisang oras din ang nilakad namin bago marating ang bahay ng manggagamot. Pagkarating namin, ay kaagad na naming nakita ang manggagamot na nasa bakuran nito na tila ba alam nito na may darating para magpagamot. Pinapasok naman kami nito sa bahay. Agaran na sinara ang pintuan. Mabuti na lang at kaagad yung dinala ang batang ito. Kung sakaling nahuli pa kayo at naabutan ng gabi, abay hindi na aabot kinabukasan tong batang to. Wika nito kay tatay nun. Bakit Manong? Kumusta yung lagay ni Arnel? Tanong naman ni tatay. Abay, hindi ito tinitigilan ng nilalang hanggat hindi ito nakukuha. Gayong may marka na ito ng nilalang. Sagot pa ng manggagamot na yon. Salot talaga yung nilalang na yun, Manong. Wika ni tatay. Wala bang paraan para mabuksa yung nilalang na yan? Para matigil na yung panggagambala nito sa lugar natin. Wika dito ni tatay. Meron kaming sinusunod na kasunduan, Berting. Hindi ko sakop ang sityo ninyo kung kaya't wala ako sa posisyon para panghimasukan ang gulo na ginagawa ng nilalang sa inyo. Sagot naman ng manggagamot nun. Habang hinahaplusan ng langis sa mga sugat ni Arnel. Maya-maya pa ay kumuha ito ng langis sa loob ng botelya na may lamang halamang gamot. Kagad nitong pinainom kay Arnel. Tahimik naman kaming nanonood ni tatay ng kanyang panggagamot.
Pinisil ng manggagamot ang sikmura ni Arnel habang hinahaplos ang likod nito. Ilang saglit pa ang lumipas ay nagsususuka ito ng maitim at malapot na likido. Halos hindi yun maputol-putol at umaalingasaw ang amoy. Kahit ako noon ay naduduwal habang pinapanood ko ang kaibigan ko. Si tatay naman ay mas piniling wag nang tingnan si Arnel at naduduwal na rin ito. Pagkatapos magsuka ni Arnel ay kaagad itong nanghina at natulog. Sinabihan naman kami ng manggagamot na huwag mag-alala dahil bumabawi lamang ito ng lakas. Si tatay naman ay nanlulumo na nagtanong sa manggagamot kung sa papanong paraan malabanan at mapuksa ang nilalang. Kailangang malakas at buo ang loob at may tiwala ka sa Panginoon at sa kakayahan mo, sagot na manggagamot sa kanya. Manong, kung hindi mapupuksa yung nilalang, mas rarami yung magiging biktima nito. O ano ngayon yung plano mo? Tanong na manggagamot kay tatay noon. Haharapin ko yung Manong, sagot naman ni tatay. Napatingin ng diretso ang manggagamot kay tatay sabay tanong ng, sigurado ka ba diyan? Oo Manong, puno yung loob ko. Kung hindi ako kikilos, baka naman pamilya ko o hindi kaya ako mismong bibiktimahin ng nilalang na yun. Kung kaya't bago pa makapaminsala sa pamilya ko, mas mainam ng unahan ko na. Sagot naman dito ni tatay. Sandali. Wika ng manggagamot nun. Pumasok ito sa silid niya at maya-maya pa ay lumabas na ito bit-bit ang D12 niyang baril. Kasama na dito ang maliit na kahon na merong lamang bala. Ang bala nito ay gawa sa pilak na nakababad sa may langis. Marunong ka bang humawak at gumamit ng baril? Tanong dito ng manggagamot. Oo, marunong ako Manong. Sagot naman ni tatay nun. Medyo nasanay din ako. Matagal din ako nagsanay nung binata pa lang ako . Nagsanay ako bilang kafgu. Hindi nga lang ako natuloy sa pagsundalo nung naikasal na kami ng asawa ko. Ayaw kong payagan . Sagot dito ni tatay. Mabuti kung ganon. Wika ng manggagamot. Bueno, dalhin mo na ito at sa iyo na ito. Hindi ko ito ginagamit at hindi naman kami pwedeng gumamit ng ganitong armas. Kaagad na kinuha ni tatay ang armas at nagpasalamat nun. Makalipas ang 3 oras ay nagising na si Arnel at medyo maayos ng pakiramdam nito. Nagtanong ito kung nakasunod ba sa amin ang nanay niya. Malungkot naman akong sumagot ng, hindi pre. Naawa ko nang makita ko na pumatak na naman ang luha nito. Tahimik itong umiiyak. Mabuti pa kayo tol. May malasakit sa akin. Pero yung pamilya ko, hindi maisip kung anak nga ba talaga nila ako. Tanong nito. Dali-dali namang sumagot ang aking ama. Huwag ka muna magtanim ng sama ng loob sa nanay mo Arnel. Nag-aalala yun kanina nung kinuha ka namin. Naghahanda na yun kanina para sumunod. Alamin muna natin yung dahilan kung bakit hindi siya nakasunod dito ha. Malay natin may nangyaring hindi maganda. Huwag naman sana. Wika naman ni tatay nun. Dali-dali na kaming nagpaalam sa manggagamot. Dahil kayang-kaya naman ng maglakad ni Arnel ng mga oras na yon. Pagdating namin sa sitio, ay sa bahay na muna namin siya dinala para makapagpahinga ito ng maayos. Kumain na muna kami ng tanghalian at pagkatapos noon ay inutusan ako ni tatay na puntahan ng nanay ni Arnel para ipagbigay alam na nasa amin na muna siya hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Sinunod ko naman ang sinabi ni tatay. Nagtataka ako nang makalapit na ako sa kanila. Maraming tao sa labas ng bahay nila na parang may pinaglalamayan. Kagad ko namang nakita ang nanay ni Arnel nun
kung kaya't nagmamadali ko itong nilapitan at tinanong kung ano ang nangyari. Maluwa-luwa naman itong nagsabi sa akin ng wala nung mano ang asawa niya. Pinatay yung mano ng aswang. Gulat na gulat ako sa sinabi na yon ng nanay ni Arnel. Ano? Pinatay ng aswang? Kailan at bakit? Sunod-sunod na tanong ko dito. Hindi ko alam at kung paano nangyari. Basta na lang ako tinawag kaninang umaga eh. Aalis na sana ako para sundan sana kayo sa bahay na manggagamot kaso binalitaan ako na nakita na lamang ang asawa ko sa bungad ng gubat. Patay na. Wakak yung tagiliran. Parang sinakmal ng kung anong mabangis na hayop. Wala na rin yung mga laman loob nun. Salaysay pa ng nanay ni Arnel. Bigla namang nanlambot ang mga tuhod ko pagkarinig ko sa kwento nito. Kaya pala hindi nakapunta ang nanay ni Arnel sa manggagamot dahil sa nangyari sa asawa nito. Kamusta na yung anak ko, Roper? Tanong nito. Okay naman po siya, Aling Tali. Nasa bahay nagpapagaling. Kaya po sana ako pumunta dito para ipagpaalam sa inyo na sa bahay na muna siya hanggang sa tuluyan na siyang makabawi ng lakas. Sige, Roper. Pakisabi sa magulang mo salamat ha. At sa'yo na din. Salamat at hindi mo pinabayaan yung anak ko. Wika pa nito. Mabuting tao at kaibigan ng anak niyo, Aling Tali. Kung kaya tutulungan namin siya hanggat sa abot ng aming makakaya. Hindi naman ako nagtagal pa. Kaagad na ako nagpaalam para umuwi dahil marami pa kaming kailangang paghandaan ni tatay. Pagkarating ko sa bahay, natutulog si Arnel. Doon na muna siya pansamantalang pinatulog ni tatay sa silid ko. Habang nagpapagaling siya, kaagad ko namang kinausap si tatay na kasalukuyang nagkakape sa may kusina habang pinapanood si nanay na nagluluto ng aming hapunan noon. Kinuwento ko kay tatay kung ano ang nangyari sa tatay ni Arnel. Nagulat naman ito at parang hindi makapaniwala sa ibinalita ko sa kanya. Pati si nanay, nagulat din nang marinig nito ang pinag-uusapan namin ni tatay. Nang dahil sa mga pangyayari, ay mas lalo pang lumakas ang loob ni tatay paslangin ang nilalang na yon. Ilang saglit pa, may narinig kaming tumatawag sa labas nun. Nang tingnan ito ni tatay ay ang kumpare niyang nakatira malapit lamang din sa amin. Nagtanong ito kung sasama ba si tatay sa pagbabantay sa gabi. Kaagad namang sumagot si tatay ng oo. At kung maaari ay yung mga pamilya nilang maiwan sa kanila ay sa bahay na nila iiwan para sama-sama nun. Nang sa ganoon ay hindi na sila gaanong mag-alala pa. Dali-dali naman silang nagsipayag. At ng hapon na yon, ay kaagad na silang nagsipunta sa bahay kasama ang kanilang pamilya. Bali 3 pamilya noon ang pumunta sa bahay. At ang 3 pamilya naman ay nagsama-sama din sa iisang bahay. Hinati nila ito sa 2. Kapit-bahay lamang din naman namin yon. Sama-sama na kaming nagsihapunan ng maaga. Habang kumakain, sinabihan ako ni tatay na maiwan na sa bahay, kasama ang 2 kong kababata na mga anak nila, Mang Oping at Mang Nesto. Kayong 3 maaasahan na, kung kaya't sa inyo namin ihahabilin yung mga kababaihan. Lalong-lalo na si Arnel. Wika ni tatay. Tumango kami at inihanda na ang mga ulingan na gagamitin namin sa pagsiga. Bago umalis sa mga kalalakihan, nagsimula na kaming magsiga sa bakuran. Nilagyan namin ito ng mga goma at bilao ng niyog. Yung mga pinapausok naman namin sa loob ng bahay ay nilalagyan namin ng kamangyan at insenso. Sila nanay naman, naghahanda ng kung ano-anong makakain at kape sa loob. Sabi pa nito ay dapat may kinukutkot at pinagkakaabalahan para hindi makatulog.
Nanatili pa kami sa labas hanggang sa alas 8 ng gabi noon. Makalipas ang alas 8 ay kaagad na kaming pumasok sa loob ng bahay. Makalipas ang 2 oras, may naririnig kaming hayop sa labas noon. Para bang isa itong baboy na naiirita sa paligid niya. Animoy naghuhukay ito sa bakuran. Si nanay naman ay pinuntahan na si Arnel sa kwarto na noon ay bumalik ang lagnat. Pero hindi naman mataas. Dali-dali naman itong ginuhitan ng krus ni nanay gamit ang luya at bawang. Pagkatapos ay pinapunta ito ni nanay sa sala para sama-sama na kaming lahat. Simentado kasi ang dingding namin sa sala kung kaya't kumpiyansa kami na doon maglagi. Puro lang huni at kaluskusan ang naririnig namin sa labas noon. Tumatagal ito na mahigit 1 oras, Sir Seth. Mag-aalas 12 na noon nang may marinig kaming mabibilis na yapak. Tumatakbo ito. Kasunod nito ay ang pagsigaw ng kasamahan ni tatay. Rinig na rinig namin ang sigaw nitong, "Abangan niyo dyan, pre! Papunta na dyan!" Maya-maya pa, ang putok ng D12 ang narinig ko. Ito yung baril na binigay ng manggagamot kay tatay noon. Nasa 3 putok yon nang bigla naming narinig ang pagpalahaw ng baboy na animoy kinakatay. Kasunod noon ay ang sigawan ng mga kalalakihan na nahuli na umano nila ang aswang. Maya-maya pa, ang boses ng baboy ay unti-unting nagiging boses ng babae na nagmamakaawa noon. "Maawa? Naawa ka ba sa mga biktima mo, ha?" tanong ni tatay. "Naawa ka ba sa mga taong pinatay mo? Masyado ka nang namimihasa sa lugar namin, ha? Kaya dapat sa'yo sunugin eh." "Ikaw ba yung pumatay sa lasinggero nung nakaraang gabi?" tanong ng isa naming kapitbahay. Sumagot pa ang babae, pero tila ba mahina na ang boses nito at hindi na namin maintindihan. Tila ba lumalayo na sila noon. Noon ko lang nakita na gising pala si Arnel. Nakatingin ito sa akin na tila ba nagtatanong ang mga mata. Maya-maya pa ay hindi na ito nakatiis at nagtanong kung ano ang nangyari. "May nangyari ba sa pamilya ko, pre?" Ako naman, hindi ko alam ang isasagot ko. "Pre, sagutin mo ako." Pamimilit pa nito. Pero hindi ko talaga maibuka ang bibig ko noon. Kung kaya't inalo at kinausap ito ni nanay. Ipagpabukas na lamang umano ang usaping yon. Hindi kami nakatulog hanggang sa nag-uwian ng mga kalalakihan na humuli sa aswang. Dali-dali silang dumiretso sa gilid ng bahay kung nasaan ang poso. Nagsipagligo kahit na madaling araw pa lamang. Pagpasok nila ng bahay ay uminom na lamang sila ng kape at kumain bago saglit na nagpahinga. At bago pa sumikat ang araw kinabukasan, naglalakad na kami papunta sa bahay nila Arnel. Doon ay awang-awa ako sa kaibigan ko nang makita niya ang tatay niyang nasa kabahong na. Doon na isinalaysay ni Aling Tali kung ano ang nangyari. Doon na din ibinahagi ni tatay kung ano ang ginawa nila sa babaeng aswang. Itinali umano nila ito sa puno ng kahoy bago sinilaban. Ayon dito, mahigit 1 oras nila itong sinunog bago ilibing ng nakabaliktad para hindi na ito mabuhay at makapaminsala pa. Si Arnel naman, kahit nahihirapan ay wala itong nagawa, kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan. Naulila na ito sa ama. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth.
Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng aking kapatid at ng kanyang pamilya. Buwan ng Pebrero, taong kasalukuyan. Nangyari ito sa inuupahan nilang bahay sa May Laguna. Hindi ko na lamang sasabihin ang eksaktong tinitirahan nila para na rin protekta ng pribado nilang buhay. Palaging abala ang kapatid ko sa trabaho. Nagtatrabaho ito sa Jollibee tuwing gabi. At sa umaga naman nagtatrabaho ito sa barangay hall bilang data encoder ng mga tao na lumalapit sa barangay para humingi ng tulong. Malaki ang bahay na inuupahan ng kapatid ko doon. Bale, 3 kwarto sa taas at 1 kwarto naman sa baba. Buong bahay ang inupahan nila. At dahil doon ay sinabihan sila ng may-ari na pwede naman nilang paupahan din sa iba ang ibang kwarto sa may taas nun. Gawa nga ng 3 lang naman silang nakatira doon. Kapatid ko, ang asawa niya at ang anak nilang 4 na taong gulang. Isang araw nun, may pumunta sa kanila at nagtatanong tungkol sa paupahan na kwarto. Hinarap naman ito ng maayos ng hipag ko. Tinanong niya ang babae kung ilang tao ang titira. Sinabi nitong 7 sila, mag-asawa, at ang 5 nilang mga anak. Nang dahil doon ay umayaw ang hipag ko. Marami silang magpamilya kung kaya't nasisigurado niyang magugulo ang mga ito. Dahil may mga apo pa itong hindi pa nila nadadala sa may syudad noon. Kinausap naman ito ng hipag ko ng maayos at sinabing hindi sila tumatanggap ng pamilya na makakasama nila lalo na at marami. At mahirap na ang ganoong sitwasyon, lalo na at may mga bata pa. Bigla namang lumabas ang pamangkin ko na hinahanap ang kanyang nanay noon. Nang makita naman ito ng Ale, bahagya itong ngumisi habang pinupuri ang 3 taong gulang kong pamangkin. Dahil ito ay napakadaldal at diretso magsalita. Hindi naman ito masyadong binigyang pansin ng pinsan ko dahil magiliw naman itong kinakausap ang bata noon. Maya-maya pa, hinawakan na nito ang bata sa may ulo. Saglit na ginulo ang buhok nito sabay sabi ng, "Napaka-cute mo namang bata at ang daldal mo pa." Kasabay nito ang pagsabi ng Ali ng, "Sige, aalis na ako at maghahanap pa ako ng ibang mauupahan namin." "Sige po manang, ingat po kayo." Sagot naman ang hipag ko noon. Dinala naman nito ang pamangkin ko sa loob dahil bigla itong nangamoy maasim. Kahit nakakapaligo pa lamang nito ng mga oras na yon. Dinala niya sa banyo ang bata at doon niya napagtanto na sa ulo nito na hinawakan ng Ale nang gagaling ang amoy. Kung kaya't pinaliguan niya na lamang ang bata. Yun nga lang, nahirapan siyang tanggalin ng amoy na kumapit sa buhok nito. Kahit anong shampoo umano, kung kaya't hinayaan niya na lamang ito. Nilagyan niya na lamang yun ng pabango. Pero may samyu pa din ng maasim na amoy yon. Kinahapunan ng araw na yon. Nagtaka na lamang ang hipag ko dahil nilagnat ang bata nang wala namang dahilan. Pinainom niya ito ng gamot sa lagnat, pero hindi pa rin bumababa ang temperatura ng bata. Kung kaya't kinagabihan ay dinala na nila ito sa may ospital. Kung ano-anong pagsusuri ang ginawa sa bata, pero wala namang nakitang mali ang mga doktor sa kalusugan nito. Dahil doon ay inuwi na lamang nila ang batang yon. Dahil tila ba wala namang nangyari dito. Malakas ito at wala namang lagnat. Humingi ito ng paborito niyang pagkain sa Jollibee, kung kaya't binilhan naman siya ng kapatid ko. Maghapon namang masigla ang bata at bibo din itong nakipaglaro at nakipag-usap sa mga tao sa kanilang lugar. Pero kinagabihan, muli na naman itong nagsususuka at mataas na naman ang lagnat niya. Kung kaya't nagtataka na nag-aalala na naman ang mag-asawa
Wala na namang hinto sa pagsusuka ang bata noon. Kung kaya't nagmamadali na naman silang itakbo ito sa ospital. Kahit malapit na mag-alas 12 ng gabi, mabuti na lamang at mabilis rumisponde ang hiningi nilang tulong sa may barangay. At dahil sa maghahating gabi na ay hindi na matrapik ang kalsada papuntang ospital. Kinabitan ng swero ang pamangkin ko. At muli ay iba't ibang laboratory test na naman ang ginawa dito. Pero ganun pa rin. Nanatiling negative sa anumang sakit ang bata. Kahit ang doktor ay nagtataka na sa kalagayan ng bata. At bakit tuwing gabi lang ito nilalagnat? At kapag sasapit ang madaling araw ay unti-unti na namang nawawala ang lagnat ng batang yon. Bumabalik ulit ito sa dating sigla ang katawan at liksi ang kilos nito. Kung kaya't pinauwi na naman sila ng doktor kinabukasan. Niresetahan na lamang ito ng gamot sa lagnat. Hindi na mapakali ang mag-asawa sa nangyari. Kung kaya't dinala ito sa isang private pedia para doon ipasuri. Pero ganun pa din ang laboratory. Hanggang sa nagagalit ng bata sa kakaturok sa kanya para kunan ng dugo nun para sa blood test nito. Ganun na ganun pa rin ang resulta ng mga laboratory niya. Kinagabihan, inapoy na naman ng lagnat ang bata. Suka rin ito ng suka. Tinatawag ng bata ang katagang nanay nang ibig sabihin ay lola. Nanay kasi ang tawag niya sa kanyang lola Sirsa. Dahil doon, naisipan ng kapatid ko na tawagin si nanay. Kung kaya't kahit gabing-gabi na ay tinawagan ng kapatid ko ito. Umiiyak na nagsusumbong ang bata sa lola niya ng kanyang nararamdaman. Nagkwento din ang kapatid ko kung ano ang nangyari sa bata. Pagkatapos marinig yun ni nanay, ay tinuruan nito ang kapatid ko na magsiga sa lata. Lagyan ng asin at ng insenso na galing sa may simbahan. Pagkatapos usalan ng siga ay hinilamusan muna ang bata gamit ang usok ng siga nun. Bago nito pausukan ng buong bahay hanggang sa may labas. Makalipas sa mahigit kalahating oras, humupa na umano ng konti ang lagnat ng bata. Kung kaya't nakatulog na ito hanggang umaga. Kinabukasan naman ay dinala ni nanay ang lumang damit ng bata sa manggagamot na sinida. Baka sakaling makita at malaman kung ano ang dahilan ng lagnat nun. Inusalan ng manggagamot ang damit habang nagsisindi ng kandila. Maya-maya pa, kinuha nito ang kandila at pinapatak sa plato na gawa sa lata na may lamang tubig nun. Namamangha namang pinapanood ni nanay ang unti-unting pagporma ng mga patak ng kandila. Unti-unti itong naging hugis tao. Babae yun. Isang babae na nakahawak sa ulo ng bata habang nakangisi. Ayon sa albularya, nausog umano ang bata. Usog na may kasamang galit. Galit? Bakit naman siya nagagalit sa bata? Tanong pa ni nanay. Hindi ang bata ang kanyang kinagagalitan, kung di ang ina ng bata. May hindi sila pagkakaunawaan. Nagtataka naman si nanay kung bakit may kaalitan ng kanyang manugang. Isinalarawan din ng albularya kung ano ang suot na damit ng babae. Ayon dito, nakasuot ang ginang ng maong na pantalon, puting sleeve. Kung sa mata ng ordinaryong tao ay walang kakaiba sa ginang, pero sa mata ng manggagamot, kakaibang itsura nito. Meron itong matutulis na tenga at ang kawalan nito ng anino. Kagad namang tinawagan ni nanay ang hipag ko para alamin kung ano ang nangyari. At doon ay ikinuwento ng nanay ng bata kung ano ang nangyari nun. Maigi namang nakikinig ang albularya sa kabilang linya. Nang marinig nito ang lahat ng nangyari,
Sinabihan ng manggagamot ang hipag ko na suriin ang ulo ng bata at tingnan kung may naiwan pa ba doong amoy nang hawakan ito ng ginang. Wala namang pag-aatubiling sinunod ito ng hipag ko, Sir Seth. At nakumpirma niyang meron pa ding maasim at malansang amoy sa may bunbunan ng bata nun. Dali-dali naman siyang sinabihan ng albularya na gupitin ng bahaging yun ng buhok ng bata. Ilubog niya sa binditadong tubig. Pagkatapos ay balutin niya ito ng palaspas na gawa sa dahon ng niyog. Bago sigaan at hayaang langhapin ng bata ang amoy nito. Hilamusan niya din ang bata ng usok na galing sa siga nito. Maigi naman itong tinandaan ng hipag ko. Kinagabihan noon, ginawa ng kapatid ko ang mga alintuntunin ng albularya. At sa awa ng Panginoon ay hindi na tumaas ang lagnat ng bata. 3 araw niyang ginawa yon. At tuluyan nang hindi bumalik ang lagnat ng bata at tuluyan na itong gumaling. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Shoutout sa mga bago, sa mga nag-renew ng kanilang membership. Maraming salamat po Juna May Rigby, Rionet and Manny Versosa. Happy 1 month Yong Jun Andoy and Iazan. Happy 2nd Misty, Romeo Tudas and Lana. Happy 3rd Tiny Lanciola, April Gem Akma, Julius Ramos and Lori Villaruel. Happy 4th Rachel Calling, Rosel Perth and Jennifer Moralejo. Happy 5th Jofel Clarin, Arcjuns Vlog, Elaine Pitil and Kay Lisondra Abalos. Happy 6th kay Emmy Bumatay and Arthur Blas. Happy 8th Elma Kumaki. Happy 10th Steph La Chica and Lisel Erida 21 and Vincent Kalilong. Happy 11th Tondato Saway. Happy 13th Babylin Dading Abas, Maribel Malinis Lobrico, Joel Arms and April Bilarga. Happy 14th Christian Ronel Cabrera, Krista Jane 123 and Beth Benario. Happy 15th Ana 23 and Gigi Tiro. Happy 16th Amazing Grace 2829. Happy 17th Thomas John. Happy 18th Hagler Folido. Happy 19th Naya Smith, Manel Apoten and Jendel 77. Happy 28th Shin and Brentalyn de los Reyes. Happy 21st Merly Alonso and Queen Ann Mujado. Happy 22nd Chubby Arnie, Miriam Pilaes and Ashes of Roses. Happy 23rd Michelle Blando. Happy 24th Mayet Salamoding. Happy 25th Luciana Amor and Happy 26th Irene Dotimas and Buhay na Salita. Happy 27th Ang Sundo and Kaz Punay. Happy 28th Clay Thins, Annalyn Cabonilas and Christine Olson. Happy 29th Beno. Happy 31st Maria Andrea Lusto Benosa and Maya Acera. Happy 34th Dian 17. Happy 35 ang Aki Maris and Elise Oluzel R. Santa Ines. Happy 36 Maricar Pastrana and Dance Dencio. Happy 37th Regan Simon and Mr. and Mrs. Channel. Happy 41st Tess Kitano. Happy 42nd Anya and Raymond Salonga. Happy 43rd Carmelita Mabanag and happy 45th Ninya Cana. So nag-message naman, Sir, pa-shoutout, ako po yung Heaven Hawks, palagi nagko-comment sa YouTube mo, from Neil Villapanya. Sir, pa-shoutout po kami ng mga kaibigan ko na sina Madeline Patanao, Veronica Villaflor, Angelica Mahinay, Twinkle Elumba, Harry Webster. Balay po kami nakikinig ng mga kwento mo. Maraming salamat, Harry June Giko. Shoutout kay Yuniel, kay Nori Valerio. Pa-shoutout, belated happy birthday, April 27, happy 49th birthday, Ma'am Liz Dan. Sorry po, late lang. Sir, pa-shoutout po sa next kwento, mag-ama ko na pinapakinggan ka hanggang sa makatulog. Si Dave Lawrence at Lorraine Isabel Dragon. Shoutout din sa mga pinsan, kapatid at jowa nila na nayanggaw ko sa pakikinig sa'yo magdamag. Sina Ninay, Junjun, Beng, Bell at sa bagong yanggaw namin na si Chan Chan. Panis yung 43 degrees Celsius sa lamig ng boses mo, Nax. Listener po ako since 2021 and looking forward sa mga bagong kwentong aswang at bagong mayayanggaw na magpa-follow at subscribe sa Facebook page at YouTube po. This is Russ from Taguig City. Thank you.
Sir, kamusta? Pa-shoutout sa hubby ko na si Vincent Jason Bravo. Nakasanayan ko na po kasing namin makinig sa mga kwento nyo halos araw-araw lalo sa mga gawaing bahay. At every time duty ko po sa gabi bilang isang virtual assistant. Rose nga po pala from Compostela, Cebu. Maraming salamat po and more power. Thank you po. Pa-shoutout po kami ni Ate Lynn, sir. Palagi kami nakikinig sa narration nyo tuwing gabi habang gumagawa ng munggo ice candy. Wow, sarap! From Bianca Isabel Palma Liad. Sir, pa-shoutout naman po sa next upload nyo ang ate kong si Roselyn Medino na graduate po this month from Vincent J. Happy birthday, Daddy Jumel Toledo na nag-birthday. Belated happy birthday noong April 30. More birthdays to come. Ingat palagi sa work. And I love you so much. Love kayo ni Baby Jom Jom from Mami Aya, Diana Bartolata, Toledo. Thank you po, Ann Margaret Montenola, Ice Mary Ann Montenola, Joshua Montenola, Jenny at Ashley Tribunal at Chris Mark Agudo ng Barangay Ayong, Cabatuan, Iloilo. Pa-shoutout po. Idol na idol ka po ni Mama every hapon po. Tell mo, naka-speaker pa yan pati kapitbahay po. Sana mapansin. Thank you din po. Sir, pa-shoutout po kami ng pinsan kong silent listener nyo na niyanggaw ako with Renz Jude Santa Maria from Aklan, from Rayland, Nailga. Sir, it's been a while. Pa-shoutout po sa family na love ka at mga kwento mo all the way from Isabela, Cagayan Province, Encho, Ele, Enchang, Enching at Enteng. God bless more and kwento from Lozili, Kayanan. Sir Seth, it's me po. Shoutout po dyan. Anyways, sir, saan po ba mabibili yung basa mo? Mahilig kasi ako sa kape. Naku, may link po dun ma'am. Pwede niyo pong i-PM. Habang nakikinig sa na pagpupunta sa school or kahit saan lang na sa gawaing bahay. Nakagana pero lagi kami magkaaway ng kapatid ko. Kasi, yun, may gusto daw siyang pakinggan. Sa akin naman ikaw. Lakas ng speaker dito sa bahay. Pwede naman, magkasunod-sunod next. Salamat po from Jenaya Maglangit. Thank you din po sa inyo sa pagsuporta sa aming mga narrators. Shoutout kay Baby Faye, kay Ash Newton, shoutout kay Ash Newton. Yun naman ba sinabi ni Ash Newton? Ay, ito pala. Sir, may new listener ka na naghihintay ng shoutout mo. Pa-shoutout po kay Winbert Bangayon. 7 years old pa lang pero addict na sa pakikinig ako and tumahilog sa'yo. Yun. Thank you. Good evening po, sir. Sana mapansin na walang po naglakas ng loob na mag-message sa inyo. Lagi po ako nakikinig sa mga kwento nyo, pati asawa at mga anak ko na yanggaw ko na. Sana ma-shoutout po kami sa birthday ko. Belated happy birthday po. Belated happy birthday ng April 25. Michelle Aquilia. At sa asawa ko po na si Verly John Abatayo at mga anak ko na si Micah and Farah from Cebu po. Belated happy birthday, ma'am. Sorry po, ngayon ko lang nabasa. Sir, araw-araw po ang nakikinig sa inyo. Pa-shoutout nga po pala sa Sornilio family sa Maybaras, Rizal at kay John Ray Cialongo. Thank you po from Michelle Sornilio. And last but not the least, ito naman po ako, ipapagrit ang aking pinakamamahal na mami na si Aurora Abrigo, na avid listener ng channel nyo. Birthday niya, belated happy birthday noong April 26. Pa-shoutout na rin po sa Abrigo family ng Mangaldan, Pangasinan. Thank you po and more power to your channel from OMG. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat po sa inyo. Happy weekend po. Enjoy your day.